ay kanyang ipapatay. Ano po? Ayan. Marami pong mga Kristiyano noon ang inuusig niya. At iyon ay dahil sa kanyang kaalaman doon po sa relihiyon ng kanyang mga magulang na ang basihan ay salit-saling sabi, traditions. Nakala niya ay yung ginagawa niya pag-uusig sa mga Kristiyano ay tama lang. Dahil nung panahon yun ng maraming mga Jewish people, ano po, ayaw, kasangkot siya sa mga pag-uusig sa maraming mga Kristiyano. Ayun, hinuhuli niya, pinarurusahan nila. Dahil nga po sila ay naiinggit dahil yung Kristyanismo ay lumalaganap sa lugar nila sa Jerusalem. Kaya natatakot yung mga Hudyismo na baka mamaya-maya nakikita na sila ng mga Kristiyano. So siya po yung umuusig. At ngayon, sinabi pa rin doon sa talata, ano po, doon sa susunod, ang sabi rin, palibhasa ay totoong basikat ako sa mga salitsaan sa aking mga magulang. Ayan, yung mga magulang niya na kinalakihan din ng Budaismo na naka-influensya po sa kanya, yung mga magulang niya, para gumawa ng mga akala nila ay tama na pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit magaling ng Diyos na siya sa akin ay nagbukod. Ito na po, ang ganda ha? Nagbukod, buhat pa sa ng aking ina, kapitawagin niya sa pagitan ng kanyang biyaya. Ito na po. Napakaganda po nung sinabi. Nang sa akin ay nagbukod. Buhat pa sa ng aking ina na ako'y tawagin niya sa pagitan ng biyaya. Yung pong termino sa theology, Philistine, nang ibig sabihin po noon, ay may plano ang Diyos kay Apostol Pablo sa sakyan pa lang ng ina niya ay tinawag na siya. Tinawag na siya. Isipin po din niya, hindi pa siya ipinanganak. Pero meron ng pagtawag na gagawin sa kanya ang Diyos. Ang ginamit mo na yung Philistine of knowledge. Ibig sabihin po, may plano ang Diyos kay Apostol Pablo na tawagin siya para ipangaral ang anak ng Diyos, ipakilala sa mga tao, at iyon ay sa pamagitan ng biyaya. Yung biyaya ginamit doon, yung undeserved right. Yes. Na hindi tayo karapat-dapat dahil tayo mga makasalanan, subalit dahil dun sa biyaya, sa kagandahan ng Diyos, sa awa ng Diyos, ay tayo ay kanyang tinawag. Kaya makikita niyo, magandang salita po yun, na sa tiyan pa rin ng ina niya, tinawag na siya, itinalaga siya para sa gawain na ipangaral si Kristo sa mga hentil o mga hindi Kristiyano o hindi mananampalataya. Kayo po. Ang ganda po ng kwento niya, ano? May plan pala sa kanya, ano? Ang Panginoon na pinistyle siya. Ngayon, makikita natin dito na since na siya po ay may misyon, sa tiyan pa lang ng ina natin, o hindi pa ipinanganganak, meron na God's appointed time. May panahon na kung saan talaga siya tatawagin. Yan. Pero makikita niyo roon na bakit muna siya naging kalaban ng mga Kristiyano. Yun po yan, bakit muna kailangan usigin ng Kristiyano samantalang itong mga Kristiyano na ito ang naging kasama niya pagkatapos ng calling niya. Kaya ngayon, makikita natin dito sa pagpapatuloy ng kwento ni Apostol Pablo, ang ginawa po ni Apostol Pablo ay kumuha ng sulat sa mga Pariseo. Yung pong mga Pariseo, yun yung mga leader ng mga relihiyong Judaism, Pharisee. Isang grupo ng mga relihiyosong Pariseo na mataas po ang katungkulan sa Judaismo. Kumuha siya ng sulat sa mga Pariseo na ang nakalagay sa sulat ay maglalakad siya papuntang Damasco, isang bayan po yun, at sa paglalakad niya, pag nakita niya na may mga Kristiyanong kasalubong siya o makita niya, malaman ng
siya Kristiyano. May sulat doon, galing sa Pariseo, na yung mga Kristiyano na yon ay buhulihin mo. Gagapusin mo. May kasama siyang mga sundalong Romano. Talagang pong intentional yan. Gusto niyang puksain ng mga Kristiyano. Kaya siya ay naghanda. Kasama niya ang mga Roman soldiers. Meron siyang pahintulot sa mga Pariseo na sa kanyang pagpunta sa Damasco, isang lugar po yun. Matagal sa naglalakad, nalamang ka Kristiyano, tatalian ka, gagapusin ka, at dadalhin ka ron sa bayang Damasco para pahirapan ka ron. Naku po, ang bigat ano ho? Ang bigat. Isipin mo, prosecutor siya ng mga Christian Bakit siya ngayon ay naging Kristiyano rin? So, katanghalian tapat, kasama ng mga Roman soldiers, naglalakad na nga sila sa papuntang Damascus, ay biglang nagkaroon po ng ilaw na maliwanag. Galing sa langit. Napakaliwanag po ng ilaw at siya po ay nabulag. Hindi na siya makakita. Parang may mga kaliskis yung mata na hindi na siya makakita. Ngayon, meron sa langit na isang tinig na narinig si Apostol Pablo na ang pangalan po niya dati Saul. Saul, bakit ba ako pinag-uusig? Ngayon po tinig nanggaling sa langit, narinig niya, Saul, bakit ba ako pinag-uusig? So, hindi nakilala ni Apostol Pablo, ni Pablo. Sino ka baga? Panginoon. Sino ba? Hindi kita kilala. Sabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sumikat sa matulis. Ngayon, nagpakilala na ang Panginoon sa Kristo kay Saul o Pablo. Siya daw po si Kristo na pinag-uusig niya yung mga alagad ng Panginoon. Kaya na, ito na yung calling niya. Ngayon, since na si Apostol Pablo po ay hindi makakita, ang ginawa sa kanya, binigyan din ng instruction na pumunta ka doon sa isang bayan na malapit sa Damasco. Naroon yung isang alagad na si Ananias at doon ka tumira. So, inakay siya ng mga kawal Romano at dinala siya sa isang alagad na Ananias at siya ay inalagaan doon ng mga ilang araw. Hanggang sa nawala na yung kanyang mga parang kalikis, nakakita na siya at ito na ang simula ng kanyang ministeryo. Ang sabi ni Apostol Pablo, 22:16, na aklat ng mga gawa, at ngayon, bakit ka tumitigil, magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. At si Apostol Pablo ay nabautismo. Amen? Pagkatapos noon na siya ay tawagin, napunta na siya sa pangangaral at ang pinangangaral niya ngayon ay si Kristo na buhay, namatay at namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Kaya si Kristo na ang kanyang ipinangangaral. Hindi na yung relihiyon ng Judaismo. Hindi na po yun. Ang pinangangaral niya ngayon ay si Kristo na namatay, inilibing at nabuhay na maguli. So, yung kanyang mga kasama ang mga alagad na, mga Kristiyano, ay medyo natatakot sa kanya. Ay, bakit itong si Pablo na ito dati inuusig kami. Ay siya na ngayon ang kasama namin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Iyon na po ang simula ng kanyang ministeryo. Si Kristo po ang kanyang ipinangaral. Kaya doon sa 14 na aklat niya, nakasentro po ang message niya kay Kristo. So, ayan po. Nakasulat lahat doon. Ngayon, pagkatapos noon, inampanan po niya yung tungkulin niya. Siya po ang pinakamatagal na apostol na nangaral. Third missionary journey, first, second, third missionary journey. Halos yung buong Asia Minor noon ay narating po niya. At siya yung nagtayo ng mga churches. Yung makikita natin doon sa New Testament. Yung church sa Galatia,
church sa Thessalonica, church sa Roma, Efeso, Galacia, siya po lahat ang nangaral doon sa mga churches na yon. Galing po ni Paul, no? Pero ang nangyari po sa kanya, lungkot din dahil nung kanyang third missionary ay hinuli siya, dinala siya sa Roma, at noong inabutan niya yung isang napakalupit na emperador, si Emperor Nero, siya ay kinulong sa bilangguan. At habang siya ay nakakulong, ay meron pa rin siyang sinulat na mga aklat habang nasa kulungan na siya. Ano po? Sulat, yung Cherry Official. Ngayon, ang pinakamalungkot pa roon, matapang nga yung emperador na yun, yung si Emperor Nero ng Roma, ay ang ikinabagay niya po ay beheaded. Tinutulan siya ng ulo. Martyr po siya. Yeah. Kaya ang puntos doon ay yung may calling, may pagtawag na ginagawa ang Diyos kay Pablo para sa mission, may tungkulin gagawin, kaya may pagtawag. Makikita nyo sa tiyan pa lang ng ina, dumating muna, nag-uusik siya, pero nung bandang huli, ay ginampanan niya yung tungkulin niya na ipangaral si Kristo. Ngayon, sabihin din pong mga talata, applicable po sa atin yan, na meron din tayong predestined. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, tingnan po ito. Hindi lang si Pablo pala ang tinawag o tinalaga eh. Sabi po nun sa aklat ng Ephesians, chapter 1, verse 4 and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin. Tayo po tinutukoy na dito, sulat ng Apostol Pablo. Ayon pa sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang luwis na sa harapan niya sa pag-ibig. Referring to Christian, sa atin na po ito, na pinili na raw po niya tayo ng Diyos bago pa niya itinatag ang sanlibutan. Kaya na naman, Ibig sabihin, wala pang langit at lupa. Meron na siyang predestined na mga mananampalataya na talagang tatawagin din. At sabi pa rin sa isang verse na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo na sa Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Tinawag at itinalaga. Tingnan po ninyo yan. Hindi lang si Pablo ang may predestined. Pagkatawag sa kanya bago sa ipanganak, at tayo rin ng mga Kristiyano bago panilika ang mundo, ay pinili na rin niya. Amen? Application sa bawat isa po sa atin yan. Meron niyang application. Ano kayo noon bago ng Kristiyano? Hindi mo ba? Siguro, hindi pa yung mga devoto. Di ba? Yan, mga devoto sa ibang relihiyon. At siguro, bakit narito ako ngayon? Bakit ako nagpupuri ngayon sa Diyos? Sumasamba ako sa Diyos na buhay. Hindi mo ba? Noon na ang Diyos natin mahirap May mata, hindi makakita, may bibig, hindi makapagsalita din. Pero bakit ako narito ngayon? And that is predestined. Amen? Talagang merong katalagahan gagawin sa iyo sa magitan ng biyaya, sa magitan ng habag sa atin. At iyon ay application din sa atin. Na kung saan talaga ay merong katalagahan ng Diyos bago pa tayo sinulat sa mundo. Kaya magtataka tayo dito. Hindi naman tayo magkakatuan, correct? Hindi pa nga tayo makakilala nun Pero bakit tayo nagkakaisa ngayon sa Panginoon? So, may pagkilos ang Diyos na ginawa sa bawat isa sa atin. Ano po approach?
Di ba? Tataka tayo. Kumilos ng Diyos, talagang may plano sa iyo bago ka pa ipanganak na maging Kristiyano at mananampalataya at maglingkod sa tunay na Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, bilang tayo itinalaga, pinili ng Diyos para sa gawain ng paglilingkod, napasalamat tayo sa Panginoon. Yung pagtawag sa atin dahil may layunin bakit tayo tinawag sa iglesia. Meron po, yung iba't ibang spiritual gifts. Diba? Nakita nyo, magaling tumugtog. Diba? Magaling kumanta. May magagawa tayo sa church ng mga ministries. At yun po ang pinakamagandang ibalik natin sa Diyos. Yung gawain ng paglilingkod. At bawat isa sa atin ay tinawag para gampanan ang iba't ibang mga gawa sa church. So tayo po tumayo at tayo manalangin. Salamat po, O Diyos.